Good morning guys. Magandang umaga. Kumusta kayo dyan? Okay. Ngayon lang uli ako nagpag-vlog guys dahil busy ng mga nakaraang araw at medyo tinatamad. Pero sa hiya guys, wala na ako dyan. Hindi na ako nahiya mag-vlog. Tsaka lakas ng loob. Medyo minsan lang kasi. Medyo tinatamad. Okay guys, kumusta kayo dyan? Okay guys. Kung ikaw guys ay isang OFW o buhay probinsya ka man dating OFW, para sa iyo ang video na to. Okay guys. May topic tayo ngayon guys about sa paano ba makapagpatapos yung anak natin kahit nasa nasa ibang bansa, kahit walang bantay man, walang mga magulang, malayo sa atin, o broken family ka man. Nagaya ko na yung anak ko po, sabihin naman na hindi naman broken family, nandito ako bilang ama niya guys. Okay guys, pero nakapagpatapos siya. May sikreto ako dyan, muntik nang hindi. Meron na akong technique dyan guys. Okay guys, kumusta na kayo dyan guys? Okay guys, ako nga pala si Diosdado Alaman, dating OFW. Ngayon nandito na sa Pilipinas. Bali guys, iba talaga yung OFW guys. At saka magkaiba talaga. At saka dito sa Pilipinas kung i-compare mo siya. Kasi dito sa probinsya, lalo na dito sa Pilipinas, lalo na dito sa probinsya, ang hirap kumita ng pera dito guys. Lalo na kung wala kang pinag-aralan na kagaya ko, nakatulad ko na isang isang hampas lupa lang siyang kumakain lang din ng sapat, ng tama-tama din na makakain na 3 beses isang araw. Okay guys, yun po yun guys. Sa kung isa kang OFW, mas maganda din kasi ang OFW kasi ang oras natin diyan, bayad yung oras natin, bawat mga minuto. Kasi may amo tayo, meron tayong employer, kaya kailangan natong gumalaw o kumilos. Pero alam nyo naman na binabayaran tayo ng sapat. Okay guys, binabayaran tayo ng sapat diyan. Okay guys, bago natin simulan yung topic guys about sa paano makapag-aaral guys yung anak natin kahit malayo tayo, kahit walang nagbantay o kahit may mga lulot lula, mayroon akong natutunan dyan guys na isi-share ko sa inyo. Para din po sa ating mga OFW to na malayo, isi-share ko kasi ako datar na akong OFW guys. Mahigit 6 na taon. Okay guys, bago natin simulan yung topic guys, kwento ko muna sa inyo guys yung yung aking karanasan dati bilang OFW guys. Actually guys, dati ko guys, unang abroad ko guys ay unang abroad ko kaagad papuntang Brunei. Sawa ng Diyos guys, maganda naman sa Brunei guys. Sahod okay naman kasi siyempre bago tayo mag-abroad, dapat piliin natin yung yung pinupuntahan natin na bansa para hindi tayo magsisisi. Hindi tayo mahinaan ng loob. Kaya kailangan natin guys na piliin naman yung natin bago tayo malis ng Pilipinas, yung bansa na pupuntahan natin. Siguro guys, mga ako dun guys, mga kulang-kulang 2 years ako dun. Maayos naman yung trabaho ko guys. Ang trabaho ko dun guys ay isang heavy equipment operator. Isa ako nag-ooperate ng excavator, heavy equipment, nagda-drive. Ganyan guys, yung trabaho ko doon guys. Medyo magaan naman, minsan delikado, pero may area naman na medyo safe, na medyo relax naman na trabaho. Hindi naman siya masyadong mabigat guys. Pangalawang abroad ko guys is sa Pohnpei. Sa Pohnpei guys, ang Pohnpei guys, sasako po yan ng Micronesia. Micronesia po yan. Bali, okay naman yung sahod ko doon guys. Bali, kasunduan namin ng usap namin sa employer, pero kaso lang hindi na masyado natupad yung namin dun sa Pohnpei. Hindi ko na pangalanan yung guys, agency na yun, saka yung doon, yung kumpanya doon, hindi ko na pangalanan kasi hindi natupad natupad naman yung sahod, pero yung overtime na pinangako, kasi lahat talaga guys, mostly yung overtime hindi talaga matutupad yun kasi bonus na lang yun sa employer good guys, kasama ang palad. Unfortunately guys, namatay yung kapatid ko sa heavy equipment din. Siguro signos na niya na nakita naman ng mga ko rin na walang ulo, ganyan. Naniwala naman tayo dyan, di ba? Tayo mga Katoliko o yung iba dyan, siguro hindi napansin, yung iba baliwala lang. Kaya siguro hindi na agapan yung yung mga paniniwala na gano'n. Yun po yun guys. Kaya po ako doon, na grabing grabing depressed, prostrate ang inabot ko doon.
dun sa Punpi, Micronesia. Kaya ang ginawa ko guys, umuwi ako guys. Nagpaalam ako, hindi ako basta-basta makauwi dahil siyempre bigla nga papaalam pa, tapos ano sa mo, nawala pa yung passport ko nun. Kaya ang ginawa ng employer, humingi ako ng humingi talaga ako ng sa kanya na favor na talagang uwi ako kasi namatay yung kapatid ko. Kasama yung passport ko guys, nawala yun. Kaya ang ginawa niya na purwisyo pa travel, nagkumuha ng travel document, kaya natagalan yung pag-uwi kaya yung kapatid ko nun nalibing na, naburol na. Yun po yun guys. Pag uwi ko, siyempre nabutan ko yung kapatid ko na wala na, hindi ko na nabutan ng baga nasa na siya, nasa libingan na sa punto. Yun po, yun ang kagandahan po guys, dahil safety po guys, maayos naman yung kanyang libing. Yun po yung ko dun guys. Yun po yung guys, bali pangalawang abroad ko guys sa Guam guys. Sa Guam kasi guys, okay yun guys kasi regular yung sahod doon. Pag kung anong sahod sa buong Guam o sa state, ganon din yung regular siya per hour. Okay naman guys, pundar-pundar ko gamay, pundar kunti, okay din naman, maayos din naman. Kaya guys, bago tayo guys, puntahan natin yung guys, yung bansa. Kaya nga pag-isipan muna natin bago natin puntahan yung guys. Kasi yun po yung problema, na basta na lang tayo punta sa ibang bansa, hindi natin tinitingnan yung sahod natin, basta na lang tapos yung bansa. Kaya sa mga nagbabalak mag-OFW, hindi basta-basta. Napakahirap doon, homesick ang kalaban mo. Homesick talaga, tapos yung alam nyo naman na iba na yung doon, yung galaw mo. Talagang sanayin mo yung sarili mo guys. Yun po yung guys, sa pagiging OFW guys, nasolusyonan ko naman yung guys, yung problema guys, na yung pagiging homesick din guys. Kasi ginawa ko guys, ako guys, kumbaga nasanay-sanay na ako guys. Sinanay ko lang sana sinanay. Tapos umanap ako ng mga libangan, nalilibang, video call sa mga kamag-anak. Iba yung solution guys, video call ng video call. At saka sa pagiging OFW ko guys, hanggang pundar-pundar din yung guys. At saka marami ko nang natutunan din na mga insight na pwede ko rin dito maadala sa Pilipinas, yung mga pag-uugali, yung mga pag-uugali, at saka yung mga kultura na natutunan ko dun, o bang mga diskarte nila doon, pwede ka rin may apply dito guys. Yun po yung guys, guys, yung kagandahan guys. Kaya doon po nabago yung pananaw ko guys bilang OFW, kasi mahirap talaga mas masarap dito sa Pilipinas guys, kung tutusin guys. Okay guys, simulan natin yung topic guys, yung guys, yung sa anak ko guys. Yung sa anak ko guys naman guys, bali ang tip ko sa inyo guys, ng mga OFW o broken family o hiwalay kayo sa asawa, ang tip ko sa inyo, huwag nyong ipadala lahat yung sa anak nyo, yung sahod nyo. Huwag nyo sabihin na ganong sahod nyo, kasi yung anak nyo mamimihasa, may spoiled yan Pag na-spoiled yun guys, siyempre bungga-bunggahan mo, hanap ng mga barkada yun. Hanap ng mga barkada hanggat hindi niya na-feel na yung paghihirapan ng hinaghihirapan mo. Kaya ang tendency dyan guys, siya guys, kumbaga mawala sa isip, mawala siya sa focus, puro barkada na lang. Kasi pinapadaan mo na ang bungga, nadadala sa barkada, kayo nyo pa mangyari. Mga anak, kahit bantay sarado mo yan guys, sa akin guys, hindi ko bantay yung anak ko guys, bali malayo ako guys, pero yung anak ko patapos na ngayon. Congrats akong anak talaga, patapos na ng English teacher sa education, kasi Elgin. Hindi ko yan ini-spoil guys, kahit i-spoil ko man kasi anak ko, pero hindi ko yung ginusto. Gusto ko na maranasan nila yung hirap. Padalhan mo ng sakto lang, tapos i-motivate mo araw-araw. Yun po yun guys, i-motivate mo siya araw-araw. Ang solusyon dyan. At saka sabihin mo na, halimbawa, example, kung ayaw mo mag-aral, di siyempre, ka na lang, magtinda ka na lang ng money. Saka makita, at saka kung maglaba ka na lang, maglabandera ka na lang. Yan ang sabihin nyo guys. Para sa akin yung ginagawa ko guys, para sa mga OFW na kagaya ko. Malaking bagay to sa inyo guys. Hindi naman to gumagana lahat, pero sa akin gumagana to Yung anak ko talaga nagpursige yun, na tumayo sa sarili niyang paa. Yun po yun guys. Kailangan yung iba ang bata na tumayo sa sarili niyang paa, kaysa yung mga may kaya, may rami man pera, pero nawala sa isip, puro pera na lang nasa isip. Diba guys, yun po yung totoo.
hindi na masyado makafocus ka na pag-aral dahil puro merinda na lang iniisip. Pero yung anak ko guys, hindi ko na-spoil yan. Hindi ko pinala ng marami. Tinututal ko yan sa messenger. Pinadala ko anong kailangan mo. Kailangan mo ba yan? Bag or ano dyan. I-send mo sa akin yung resibo. Kasi ang hirap kumita dito sa abroad. Dugot, pawis, luha ang pinupuhunan. Yun po yun guys. Huwag nyo sabihin lahat yung ano nyo. I-spoil nyo. Para sa mga OFW to na nandito sa pamilya na sa Pilipinas. Lalo na sa mga naghiwalay. Yun po yun guys. Yun po yung ano guys na huwag nyo i-spoil yung anak nyo. Kailangan mo siyang patayuin sa sarili niyang paa. Yung anak ko hindi ko inano ng aircon ng boarding house yan. Para hindi ano, gumagapang talaga yan sa bed spacer at saka sa boarding house na ano lang. Gumagapang yan, nakakasalamuhan na doon siya natututo ngayon at tumayo sa sarili niyang paa. Kahit mag-isa na siya guys, yun po yun guys. Huwag niyong spoil yung anak niyo guys, yung tip ko. Ipakita niyo sa kanya yung paghihirap mo, huwag niyong sabihin lahat. Para sa mga OFW. At saka sabihin niyo kung gusto niyo mag-asawa about guys. Sa akin guys, malapit na mag-asawa niyo guys, pero sabi ko, kung gusto mo mag-asawa, bahala ka, pero hindi na kitang buhayin kasi alangan yung asawang buhayin ko pa rin. Kung gusto mo mag-asawa, it's up to you. Yun guys, isang salita lang guys. Kasi lahat tayo naman na anak, papunta dyan sa mag-asawa, may asawa, pero yun po yung sabihin natin guys na yung totoo. Kung gusto mong mag-asawa, hindi kita pitigilan ngayon, pero yung asawa mo, bubuhayin ka. Ikaw ang bubuhay sa asawa dahil kaya mo na. Yun po yun guys. Huwag yung spoil yung anak nyo guys. Lalo na sa mga OFW yung malayo. Lalo na sa wala yung anak nyo guys. Okay guys. Yun po yung guys. Naniwala pa ako guys kasi guys, ang paniniwalaan ko dito guys, yung kalaban natin dito guys, ay yung malayo tayo guys. Hindi natin ano yung anak natin. Hindi natin siya namumonitor. Yun po yung kalaban natin guys. Kaya kailangan huwag natin i-spoil guys. Huwag natin ipakita lahat. Kailangan pakita natin sa kanya yung hirap at malayo. Yun po yun guys. Okay guys, kung nagustuhan mo tong video na to guys, pwede ka mag-join sa pwede mo akong samahan sa aking mga susunod na vlog guys. At saka mayroon ako diyang ilagay sa siya nga pala guys. Okay, pwede niyo akong kanon guys, sabayan sa aking mga video. Pwede mo akong i-like, comment, and share niyo akong video guys para ma-notify ka sa mga bago nating video. Okay guys, ang hirap talaga ng malayo guys sa sa pagiging OFW, malayo ka sa pamilya mo. Talagang kahit ano lang maisip mo. Pero masanay, huwag kang mag-alala guys, masanay ka rin. Umpisa lang yan. Ang kuwan dito guys, maganda. Ano ka rin sa sahod mo, interesting ka rin sa sahod mo kasi sumahod ka ng malaki. At saka masanay ka na rin. May mapupulot ka din dong mga aral. At saka guys, siya nga pala guys, yung sa dati kong trabaho na banggit ko kanina guys, heavy equipment operator guys. Mayroon ako diyang ano guys, mayroon akong Facebook group sa heavy equipment operator. Pwede mo yang i-link guys, ay pwede mo yang i-like, pwede mo yang i-share, pwede ka mag-join dyan guys para sa mga baguhan ng mga heavy equipment operator na gustong matuto. Mag-post lang kayo na mag-post dyan guys para sa ating lahat yan yung group na yan. Ginawa ko yung group na yan para sa ating lahat na sa mga baguhan na hindi naman to pagalingan eh. Hindi ako magaling pero mayroon din akong alam. Hindi naman lahat pero marami-rami din. Pwede kong i-share para sa mga gustong matuto pa. Kung ako, nag-ano pa rin ako ng knowledge na iba para may matutunan ako, pwede nating i-share ba tulungan tayo sa group natin na mag-share para matututo yung iba. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. See you my next video guys. Sabi ng Panginoon guys na ang mapagkatiwala, sabi ng Panginoon sa Lucas 10:16 o 16:10 ba yun? Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Salamat sa panonood. See you my next video guys. Subukan kong gawin yung 12 video guys para sa inyo. Gawin ko lahat kasi medyo motivated ako. Okay guys, maraming salamat guys. I love you guys. Hanggang dito lang yung video natin. Bye, ciao.